OFW ka ba? Or ikaw ang breadwinner dito sa Pilipinas? Pero sawang-sawa ka na, kapapadala ng pera sa pamilya mo para sa mga pangangailangan nila dahil sa iyo lang sila naasa. Gandang araw po, ako po si RP ng Jim Dipo. So, kung ikaw yung OFW na nasa ibang bansa o nandito sa Pilipinas na nagtatrabaho naman, di ba pag minsan nakakasawa na ikaw yung inaasahan ng pamilya para magtustos para sa mga pangangailangan nila. Ito, especially sa mga OFW. Bakit? Kasi, nasanay kasi yung mga mahal natin sa buhay na dahil nandun ka sa ibang bansa, hingi lang sila ng hingi ng pera. Oo, malaki ang kinikita sa ibang bansa. Pero, yung kinikita mo na yon, may hangganan yon. Hindi yan pang habang buhay. Kumikita ka lang habang naandyan ka. Diba? Ang problema niyan, kakahingi nila, kakapadala mo, nauubos din yung malaking kinikita mo diba? At aminin mo man hindi, minsan nagiging disadvantage pa Bakit? Kasi nasasanay sila, nagiging dependent na sila sa iyo. Pag may kailangan sila, Daddy, pengin ito, Mommy, pengin ito, naging dependent na sila. Ang problema niyan, kung dumating yung panahon na titigil ka na sa pagtatrabaho, baka mamaya wala ka ng silbi sa kanila. And worse, hindi lang isa, ikaw ang wala ng silbi sa kanila, maski sila, nakulangan sila ng aral sa buhay. Nakulangan sila ng skills para tumayo sa sarili nilang paa. Bakit? Kasi umasa na nga sila sa'yo. So ano ngayon yung pwede mong gawin? Diba? So marami na tayong mga kliyente. OFW man, uniform personnel dito sa Pilipinas at iba pang mga breadwinner na nandito rin sa Pilipinas na natulungan na. Ano yung pwede natin gawin? Okay. Instead na magpapadala ka ng pera sa pamilya mo, bakit hindi bigyan mo sila ng isang negosyo na pwedeng doon sila kikita at kukuha ng pera pang araw-araw? Okay. Marami sa mga OFW na ginawa na yan. Ng problema, nag-fail. Bakit? Kasi nagtayo sila ng negosyo dito sa Pilipinas pero napabayaan din ng pamilya di ba? Kasi nga, let's say, nagtayo ka ng tindahan. So na-mismanage yung tindahan, ubos ang loob ng tindahan, wala nang kapital, nagtayo ka ng restaurant kasi ang galing magluto ni nanay. Pero na-mismanage si restaurant, nawawalan ka ng mga inventory, mali yung pricing mo. So anong nangyari? Sarado, lugi din, di ba? So mag-isip ka ng negosyo na hindi ka kailangan mag-monitor ng mga inventory. Bigyan kita example, kagaya na nakikita nyo sa likod, gym business. Eto kasi, na-share ko sa inyo kasi ito yung business na natutunan kong gawin at nakapag-provide sa akin. So ano ang kagandahan ng gym business? Ito yon, mga tatay, mga nanay. Pwede ka magtayo ng gym business sa mismong bahay mo para walang problema, huwag ka na umupa. So doon ka maglagay sa bahay mo, hindi mo kailangang malaki yung space. Kasi ang kauna-unahang gym ko is 30 square meters lang, garahe lang. Bago ko na-achieve tong 1,200 na square meters na gym na nakikita nyo sa likod, galing lang ako sa 30 square meters na garahe lang. Doon akong tayo. And would you believe, doon sa 30 square meters na yon, way back 2008, kumikita na ako ng 500 to 800 pesos a day. Way back 2008. Diba? Fast forward 2026 tayo ngayon. Let's say 50 pesos lang. 50 pesos lang. Ang sisingil mo sa kada mag-gym. 10 katao lang nun. 10 katao lang isang araw ang kailangan mag-gym sa'yo para maka 500 ka. At kung nag-gym ka, alam mo to konti yung 10 tao sa isang araw. So, mga average yan, 20 katao isang araw ang nag-gym sa gym. Sa mga bakal gym. Diba? So, which is not bad. Lagay mo na sa 500 pesos pinakamaliit mo. 15,000 pesos din yan isang buwan. Na hindi kikitain nung maliit na garahe mo kung ipapaupa mo yon. Diba? Ngayon, ito yung kagandahan yan. Maglagay ka ng gym business o kahit anong business na maisip mo doon sa bahay mo. Kagandahan kasi niyan na may menos yung pagiging dependent ng mga pamilya mo sa'yo na hindi na nila kailangan palaging, Dad, Ma, pengi pera. Diba? Pera pa doon, natuturuan mo na magandang skills. Yung mga mahal mo sa buhay dito sa Pilipinas, whether si nanay yan o si tatay yung nandito sa Pilipinas or yung mga anak, natuturuan mo sila ng skills kasi hindi sila nagiging dependent sila sa sayo at kailangan na nila ngayon kumita ng pera.
Nang sa ganon, pag matutunan nila yung skills na yan, hindi na sila kailangan umasa sa'yo. Kahit wala ka, kaya nila kasi ganun yun eh. Minsan lang tayo mabubuhay, di ba? Palagi ko sinasabi, what if, kung wala na tayo sa mundo, papaano ngayon yung may iwan natin sa buhay? Na natuto, na umasa sa atin, na padala tayo ng padala. At eventually, alam ko yun, marami tayong kliyente ng OFW ganyan, nabe-burnout sila eh. Bakit? Kasi, para wala na kayong silbi sa buhay, kundi magpadala na lang na magpadala ng pera. Kasi yun yung palaging hinihingi ng mga tao, ng mga mahal nyo sa buhay dito sa Pilipinas. Aminin mo man hindi, karamihan sa mga OFW, ganyan yung nararamdaman. Feeling nila, ginagatasan na lang sila. And worst. Paano kung kailangan mo umuwi sa Pilipinas nang wala ka pang naipupundar? Pangit man pakinggan, basahin mo na lang ito sasabihin ko. Ganon ang trato ng ibang mga mahal sa buhay sa mga pamilya nila na umuwi sa Pilipinas nung wala ng silbi. Kasi nga, nasanay sila na naging dependent doon. Ito kagandahan nun, kung magtatayo ka ng gym business sa bahay mo, habang nasa abroad ka, 2 birds in 1 stone. Bakit? Una, natututo yung mga mahal mo sa buhay na makapag-provide para sa sarili nila. Okay, pangalawa, ito yung pinaka-importante. Worst case scenario, kailangan mo umuwi ng Pilipinas, hindi ka na makapagtrabaho sa ibang bansa o hindi ka na makapagtrabaho dito sa Pilipinas, may uuwian ka na bahay na may negosyo na kumikita ng 500 pataas. Which is not bad. Kasi, okay lang yan kung uuwi ka ng Pilipinas, kaya mo pa magtrabaho. What if? What if lang na baldado ka? What if may sakit ka? Kung ano man yung rason na hindi ka makapagtrabaho, ang kagandahan niyan, kung naandun yung gym business mo, sa bahay mo, nakatingin ka lang sa bintana, maniningil ka na, kasi ganun ako noon eh. Paano ba ginagawa ko noon? Ito yung salas namin, ito yung garahe namin sa labas, nakikita ko, habang nanonood ako ng TV, nakatingin ako doon, sa gym. Namamanage ko yun. And at itong matindi nito. Noong 2008, nag-aaral pa ako sa College of Law noong mga panahon na yon at papasok ako ng hapon hanggang gabi. Walang nagbabantay nung gym na yon kasi ang mga anak ko noon mabata pa. May kasambahay lang kami. So nangyayari doon, honest gym, may arenola lang ako. Hulog mo yung 20 pesos. 20 pesos lang ang singil ko noon. Okay, pwedeng hindi nagbabayad yung nag-gym. Pwedeng hindi nagbabayad, pwedeng tumatakas. Okay lang. Minawala ba sa akin? Wala. Kasi walang consumable yun eh. Hindi katulad yan yung kung karinderya yan, kumain, si kliyente, hindi nagbayad, talo ka. Pero sa gym business, kay 1, kay 5, kay 10 tao mag-gym sa'yo, hindi tataas yung overhead mo, hindi tataas ang kuryente mo. Pare-pareho yan araw-araw. So yun yung kagandahan sa gym business. So kung nag-uumpisa ka pa lang, nag-iisip ka, wala kang maisip ng negosyo, na gusto mo play safe, bakit hindi try mo ang gym business? Dito kasi sa Gym Depot, ito yung kagandahan yan. Hindi lang kami nagbebenta ng gym equipment. Ang mapapakinabangan nyo sa amin kasi ay i-deliver ko sa inyo gym business. Pag-deliver ng equipment, tuturuan kita kung paano magpatakbo ng business. Mula sa pagkuha ng permit mo hanggang sa pagbigay ng promo sa umpisa ng pagnenegosyo mo hanggang kaya mo na mag-isa. Libre yun. Yun yung madaling pumasok sa negosyo, pero sa totoo, hindi lahat ng negosyo may nagtuturo paano patakbuhin to. Ako po si RP ng Gym Depot. Magandang araw po.